ang naging problema kasi guys. Itong mga nakarang araw, okay naman yung araw, malakas naman. Kaya lang, napapansin ko, yung solar panel, bumabagsak na yung kanyang capacity. Humihina. Ang pinagbintangan ko dati ito. Sa bagay, sira naman na siya, pero yung isa ay hindi. So, nilipat ko dito, ganun pa rin. Ganun pa rin yung naging problema. So, napansin ko, kahit malakas yung araw, hinuhugot niya yung laman dito. So, no choice ako kundi mag-charge gamit ang grid. Ayan. So, ngayon, okay na siya. Okay na yung system. Okay na yung solar panel kasi nakita ko na yung problema. So, para sa mga gustong magkaroon ng sakit ng ulo, magkaroon ng problema, kahit walang kadahi-dahilan, eto guys, mag-solar panel kayo. Hindi, joke lang. Kasi nga, kung okay naman yung setup, talagang ginastusan natin, yung maganda yung nilagay natin, hindi tayo magkakaproblema. Gaya sa akin dito, ayan, nagka-problema kasi mga budget yung nilagay ko. Tapos yung mga ganito pala guys, yung mga MC4, may mga local pala, yung madali pala mag-loose sa loob, nauhugot. So hindi pala maganda to nabili ko. Siguro yung price naman siguro maganda, pero nabili ko kasi mga budget lang. So pinagtitiisan lang. Okay naman, basta palit-palit na lang ganun. So ang naging problema ay yung solar panel lang pala. Akala ko yung battery. Nag-check na ko sa mga wiring dito. Hinigpitan ko na sila. So kuminsan kasi matetrace natin, mararamdaman natin yung wire kung naglo-loose, mainit. So dito okay naman siya, hindi naman mainit. Hinigpitan ko na, chinek ko na. Pati dito, hindi naman siya maluwag. Active yan. Ayan. So nilipat ko dito. Ganun pa rin siya. Nag-charge siyang ganyan, kaya lang mahina. So pahugot na siya. Hinuhugot niya lang unti-unti. So minsan kahit na maayos yung araw, malakas, yung araw dito galing sa battery papunta dun sa inverter. So hindi masyadong nag-charge galing sa solar. So yun naging problema dito. Kaya ngayon ay papakita ko sa inyo yung naging problema. Sakit sa ulo kung talagang budget meal yung bibilhin mong hybrid inverter. Eto. So ang ginagawa ko na lang sa gabi ay nag-charge ako gamit ang grid. Tinataas ko to. So ngayon okay naman na siya. So tingnan natin kung hanggang saan abutin yung laman ng battery ngayon. Pero ang ginagawa ko na kasi ino-on ko to. At kapag mababa na siguro yan, automatic naman na siguro. Yun ang isang problema ko dito eh, na hindi basta-basta kumakapit sa grid yung kanyang UPS. Ayan, nagbiblink lang oh. Kung sasabihin sana natin na mayroon siyang requirements na voltage dito, pag bumaba ay magta-transfer sa grid. Pero hanggang sa maubos siya eh. Ang ginagawa ko na lang, pinapatay ko to. Patayin muna natin kasi nga ayusin natin yung solar panel sa taas. Nangungurot yan eh. Tapos ito tinatanggal ko to. Nangungurot siya. SPD. Ayan. Para safe tayo. Masakit. Masakit makurot. Ang laman lang pala nito ay mga capacitor sa loob. Whew. So hinintay ko talaga na umayos yung panahon. May init kanina. Mahirap mag-maintain pag maaraw. So tinanggal ko yung nandito isa kasi yun yung isang problema dito. Ganyan na lang siguro pag may idagdag tayo di dagdagan na lang. Higpitan ko lang to kasi tinanggal ko kanina. Check natin. So, yun ang disadvantage ng hindi nakaplano yung pagbili. Tapos,
Siyempre, walang budget. Pag hindi kasi na plano, kung ano lang naisipan mong bilhin na size at wattage, yun lang talaga. Pero kung talagang nakaplano ka kasi, decided ka, may budget ka, may iwasan mo yung ganitong klaseng setup. Bungal-bungal, mekos-mekos. So dito, yung pinagbilhan ko, paano kung hindi na siya nagbebenta ng ganitong size? Paano kung hindi na ganitong klaseng solar? E di obligado na naman na ibang brand, ibang size, at ang resulta na naman ay mekos-mekos. So maganda kung mayroon kang sasakyan ng pang pick up, kasi nga dito sa amin ang allowed lang na isakay ng mga rider ay 1.2 yata o 1.4 meter. Yan, so yung isang buo na ganyan na railings hahatiin nila. So hati-hati yan, dinugtong ko lang ng MIG na aluminum. So ang nipis pala niyan, mahirap siyang idugtong. So mas maganda talaga buo para kahit paano diretso siya. Ang unang gagawin mo talaga, kung anong lakas ng solar panel, dapat naka-advance ka talaga. Kasi nga in the future mag-upgrade ka, magdadagdag ka ng mga gamit, so dadagdag yung load. Gaya dito sa amin, regular ang brownout. Ayan o, marumi na. Kailangan nang linis. Bukas maglilinis ako na umaga. Mas maganda sa umaga. Medyo malambot yung ano niya, kasi naamugan sa gabi. Kung ngayon ako maglilinis kasi matigas, tapos baka may epekto pa. So mas maganda umaga, luambot na ako, naibabad na sa hamog yung latak. So dito kay Jinko, wala pa nakikitang snail track. Malinis. Mga burn spot wala pa. Dito matagal na to eh. Pero hindi kahit konti, wala akong nakikitang mga flaws niya. Wala. Minsan talaga kailangan nating mag-maintenance. Silip-silipin yung solar panel na baka may bitak na. Yan. So ito guys, yung 100 watts na may problema. Tagal na to, luma na. Ito yung pinakaunang solar panel ko. At yung demo ko sa dagat, matagal na eh, 2 years before yata eh. Ito yung ginamit ko. Ang dami niyang snail tracks, salungat pa oh. Dito, dalawa, isa. Meron pang burn mark dito, yun oh. Nasa 22, 21. Malakas pala. Malakas pa rin siya. Yeah, oops. Yun lang. Kalas na yung frame. Yung sunog na yan ay dati na. Hindi naman as in dati, kundi pangalawa. Yan yung unang sunog niya at ngayon. So ang dahilan na nakikita kung bakit nasunog to ay dadalawa na. Yung mga nandun sa taas, 4, kaya yan, sunog. So hindi ko na ibabalik to dun sa taas kahit malagyan ng diode. Sayang lang. So dito na lang siguro sa baba, pang ano na lang, pang karga-karga ng maliit na power station. Okay, so yan yung mababantay natin. I-check natin yung mga ganito kung natatanggal na babali, mga MC4. At especially yung kanyang diode. Baka may hindi na pala maganda yung hinang, basag. Kasi masisira. Just in case na may shading, natabingan yung isa. So imbes na dito mag-bypass yung kuryente na malakas, hindi, dito susunugin niya yan. Susunugin niya yung buong mga solar panel. Yan dito, hindi visible sa kabila eh. Yung makikita dito yung sunog eh. Sa kabila mo makikita eh. May isa pa dito yun oh. Check natin sa kabila. So wala siyang marka di. Meron yata.
Ito ba? Check na natin ulit. Oh, siya nga. Check nyo yung solar panel nyo. Kung may bukol siyang ganyan, oh, sunog yan. Oh. Ayan. Doon kikita na may sunog yung cell. Parang ano, ayun oh. Ayun oh. Yan, parang kulugo. So yung cell ay shorted na siya sa kabila, nasunog. Yan. Hindi siya magkakaganyan kung walang problema sa cell. Yan, 1, 2, 3. Haplos lang. Meron pa yata dito. Tapos yan. So yun yung mga titingnan natin. Wala, akala natin okay pa yung solar panel natin, yung pala hindi na. May bukol siya. Parang pintura ay nagbukol. Tapos yung frame backlash na. Yan yan ang resulta ng palagi tinatanggal. Mas maganda talaga nakafix.